yung topic. Naalala niyo ba 'tong topic na 'to? Yung, pagkamatay di umano na pagkamatay ng isang may-ari ng Rustans. Maldita, shoutout, hello. Mardia Kiki, malala na talagang DDS po nila ginawang butit, butot, balat. Dennis de la Peña, opo, napanood ko po 'yan, yung anong gagawin ng mga sambahay. Eto, balitang-balita ito, March 5 yata nung, sinasabi nilang, mamatay ang, isa sa mga may-ari ng Rustans na si Paulo Tantongco. Ngayon, meron silang binubuhay mulit na kuwento mga DDS. Ngayon kahapon, kanina madaling araw lumabas po ito na there is already a certification, clarification, doon sa rason ng pagkamatay ni Paulo Tantongo na sinasabi nilang overdose of cocaine. Yan po yung inilathala ngayon, nakalathala ngayon sa mga balita. Pero, nung nakaraang buwan, pinaputok na ito ng mga DDS na may kinalaman di umano si Lisa Marcos. Ito yung sinasabi nila na nakulong daw kahit hindi naman totoo, naka-detain daw si Lisa Marcos, nakapagpiyansa daw kaya nakalaya. Hinanapan ko ngayon yan ng mga posibleng dokumento. Pero hanggang ngayon, walang maipakita ang mga damuhom. Ngayon, eto, patuloy pa rin sa kasinungalingan ng mga gago. Paulit-ulit, sinasabi ngayon ng mga vlogger na mga fake vloggers, fake news vloggers, mga China vloggers, mga Duterte vloggers na may kinalaman daw di umano si FL Lisa sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Sa anong dahilan? Isa lang ang ebidensya ng mga DDS. Kung ano yon, dahil sa larawang ito. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Ito lang ang nag-iisa nilang patunay. Ito lang ang nag-iisa nilang basehan. Ito lang ang kanilang ginagawang pangdakdak para idiin si FL Lisa sa krimeng wala naman siya kinalaman. Kung talagang si FL Lisa ang may kinalaman sa pagkamatay ni Paulo Tantongco at sinasabi nila na itong larawan na itong ebidensya, di dapat kasama na yung may-ari ng GMA. Ayun siya, oh. Kasama na yung sino yan? Si Artes yan, di ba? Oh, yung MMDA. At iba pa mga personalidad na sikat sa Pilipinas. Eh, bakit sila hindi naman nakulong? Mga tarantado pala kayo, eh. Eh, pamangkin pamangkin ni FL Lisa yan si Paulo Tantoco. Mga tarantado. Tapos siya papatay? Mga bobo talaga 'tong mga DDS na 'to kahit kailan. Hindi totoo yan, 'di ba? Sabi nila nakakulong si FL, nakapunta pa sa libing. Eto ngayon nasabi nila, ah, sinasabi ng mga DDS na yung pagbiyahe daw ni BBM sa susunod na linggo ay patibong daw yun ni Trump para hulihin silang mag-asawa. Ha? 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 Bago hulihin ang isang akusado, ano dapat ang ginagawa? Dapat may kaso. Asan yung kaso? Pangalawa, kung ito lang ang nagiging basehan ng mga DDS, hindi ba nakakatanga sa tao? Base sa isang larawan lamang, ididiin mo ang isang tao kung sakali? Ha? Bakit may foul play ba? Sino yung gumamit ng droga? Sa larawang ito, ibig sabihin na gumamit sila ng cocaine, ibig sabihin positive lahat yung taong yan sa paggamit ng cocaine? Kaya bakit? Kapag ba nasa isang lugar ka ng isang krimen, ah, puwedeng ikaw na yung kriminal o puwedeng aksesorya lang. Pero teka, may naalala akong balita. Eto, fact check, Lisa Marcos not detained in US, no exchange o deal from Duterte. Kasi sinasabi nun, ito March 14, March 5 nangyari yung krimen. Kaya tanto ko. Oh. Pero sinasabi nun, nakakulong si Lisa, pero hindi totoo yun. Dahil March 7, ay di, March 8, March 5 nangyari yung krimen, March 8, nag-donate pa si Ma'am Lisa sa Girl Scout or Boy Scout of the Philippines ng pera para sa mga proyekto ng nasabing organisasyon.
Ibinalita ko yan. March 8. Nasa Pilipinas si Ma'am Lisa, nag-donate ng salapi o halaga para if I'm not mistaken, Girl Scout of the Philippines. Dalawa lang yan, Girl Scout or hindi ko na maalala. Pero sigurado ako, March 8, nasa Pilipinas si Ma'am Lisa. Pero sinasabi na nakakulong. Pero teka, si Ma'am Lisa, picture lang. Hinuhusgahan na. Sinasabi nilang may kinalaman siya sa krimen. Teka, naalala nyo ba nung panahon ni Digong na merong ni-raid na isang party-party? Naalala nyo yan? Na isa sa mga tao na mga Duterte ay nahulihan ng mga droga. Geraldine Zag, shout out. Naalala niya? Eto, Sara, umamin. Sara Duterte, PIO, Public Information Officer ni Sara mismo. Party na kung saan ay nahuli yung tao ng mga Duterte ay nandun mismo si Sara Duterte bago magkaroon ng raid. It's the motherfucking Eagle Double G. Sinabi ba namin na si Sara Duterte ang nagdala ng droga doon? Hindi. Kasi mas matalino kami ng di hamak sa inyo. Sinabi ba namin nakasangkot o kasama si Sara Duterte sa mga humigop na mga droga nung panahon na yon? Hindi, dahil mas matalino kami sa inyo. Pero ito, mismong si Sara umamin na nandoon siya sa beach party na yon na kung saan ay bumaha ang droga. Dinikdik ba namin si Sara noon? Hindi. Kasi hindi kami katulad ninyo, mga DDS kayo, na mahihina ang utak. Okay? Hindi namin ginagawa yon. Ngayon, sasabihin ninyo na itong si Lisa ay suspect sa pagkamatay ng kanyang pamangkin o kamag-anak na lang para sigurado. Base sa isang larawan tulad nito. Kaya ganyan kabubo yung mga vlogger, Mark Lopez, Trixie, yung mga yan, MJ, sama mo na si MJ. Sinungaling, Crisette. Yan, yung mga fake news vlogger na napatawag dyan sa may House of Representatives. Sila din na nagpapakalat ngayon. Sabi nila, patibong lang daw, baka hulihin daw si BBM ni Trump. Hindi mangyayari yun. Unang-una, walang krimen na nangyari. Yes, there is a verification, there is an acknowledgement, there is a certification that Paulo Tantoco died because of overdose of cocaine. It doesn't mean there is a crime. Ready? Tumira ng tumira. Sawa na mabuhay. Nagdroga na nagdroga. Pero it doesn't mean there's a crime. Okay? Sabi ko nga, paulit-ulit ko na lang siya sabi, antayin ninyo ang investigasyon, antayin ninyo. Ang tindi kasi sa mga DDS, feeling expert sila. Feeling SOCO, feeling FBI, feeling napakagaling nila sa krimen, di ba? Biglang naging abogado, biglang naging crime scene processor. Pero kung titignan mo naman yung mga argumento nila, putang na, mas malabnaw pa sa tubig baha. At kung suspect si FL dyan, talaga, Sa tingin nyo, Lizzie, sa tingin ninyo, kung talagang suspect si Lisa, sa tingin ninyo, hindi kinagkaganyan ng buong mundo? Sa tingin nyo, magtitiwala pa mga investors kay Lisa? Sa tingin ninyo, sa dinami-dami ng mga inggit kay BBM, sa tingin nyo ang unang papalag dito, hindi mga dilaw? Mga dilaw ang unang papalag dito. Pero bakit hindi ba kayo nagtataka na lahat na lang ng argumento ay galing sa mga demonyo ni Digong nyo? Kasi sila lang ang may kakayahan na gumawa ng kabubuhang balitang tulad nito. Real talk. It's the motherfucking Eagle Double G. Ngayon, sige, kalimutan natin yan.
For the sake of good argument, Linggo naman. Okey? Puwede nating, pairalin ngayong araw na 'to yung awa at pang-unawa sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga nagmamalabis na mga DDS na mga tanga. Pero ito na lang ang tandaan ninyo.